Yes. I know there's a lot. Top of head. Top of mind. Well, yung top of mind yung earthquake, but more than that, I think yung mga tumatatak sa akin, yung mga reaction ng mga staff and crew eh. Ang dami nangyari, parang nakita mo sila from being so fresh, hanggang nakikita mo yung pagod. To ano? To fresh to? Hanggang pagod. Tapos nakikita mo yung saya nila, minsan yung galit nila, yung inis nila sa akin. So, yun lang, yun yung parang ang kulay. Ang kulay lang ng buhay pag lalo pag nag-shoot kayo. Ang kulay ng lahat ng nangyayari sa paligid at parang isa yun sa mga trina-treasure ko dahil Oh, ito. Inumin mo muna to, ha? Uwi ka lang ba? Kailangan mo ba kitang dalhin sa ospital? Sige ba? Hindi, huwag na. Okay lang ako. Sige. Ano ba kasing pinainom ng Claudia na yan sa'yo? Sa susunod, huwag kang iinom ng kahit na anong binigay niya, ha? Bigla kang dumating, Sandali nga, tabi. kailangan kita sa buhay ko. Dito ka lang, tahanan kang lumayan. Ikaw lang aking sandalan, kailangan kita sa buhay ko. Dito ka lang, huwag kang lalayo. Wala ka si Clarice. Anong pumapasok sa isip niyo? Anong... 1 hour? Char. Ay, wow. Pero anong nagka-flashback habang nakita niyo yung scene na yun? Was that a hard scene to take? naalala ko na ang layo ng location namin para i-shoot yun. Okay. Scene na yun, tapos mainit. Mainit. It was hot. Yeah. It is hot. Si Kim. Hala, super. Huwag tanong na mga eksena na ganyan. Amazing. Ano naging amazing? Amazing yun. Mahirap mag-i-rehearse yun, yung gano'n yung... Sabi kasi ni Direk kanina, gusto niya organic. Di ba Direk, sabi mo kanina, maganda kung organic, hindi rehearsed. Yeah, but that scene was directed by Derek. Ah! Pero di ba meron yung lipstick? Yung BTS na lipstick? Oo, napunta sa kanya. Yung napunta sa kanya yung lipstick. Mukha akong clown. So, ibig sabihin, ganun ka-intense yung scene na lumipat na Actually, yung lipstick. Yung buong alibay, intense talaga siya. So, sabi sa amin, part na rin yun ng pagka-intense. So, yun Hindi, na. wait. So, sobrang ganun nga yung intense yung scene, Kim. Na lumipat na yung lipstick kay Pao. Malama. Di ba, Direk? I think so. I think so. Okay. Now, we're taking questions. I think parang minsan humuhugot rin tayo sa lakas na pagtanggi natin. Dahil ayaw natin, either tinatapakan tayo or dahil tingin natin may mali. And parang all throughout our years as Filipinos, medyo ganun rin tayo. Parang siguro bilang aktor at bilang ang dami rin naming piniplay na ang daming mga moral dilemmas. Lalong-lalo na kay Vincent Cabrera na naging parte ng katiwalian pero tinatanggihan niya talagang totally makain dahil gusto niyang quick lang, gusto niyang i-take over para magawa yung tama. Pero yun nga yung questions eh. Kapag parte ka na ng mali, maitatama mo pa ba yung mga nagawa mo dati? And parang para sa akin, parang isa yun siguro sa nilalabanan niya. Kung maitatama niya ba yung mga kamalian niya sa paggawa ng tama or ayun, kung maitatama niya yung mga kamalian niya sa paggawa ng tama. Actually, that makes si Kimmy, di ba? Yes, nagiging strong naman ang isang tao o nagiging matapang siya pag she knows her truth and she stands by her truth. Tama. And wala nang makakatapak ng dignidad mo nun kung nakatayo ka sa kung ano yung talagang pinaniniwalaan mo. Alex, okay ka? I had one question. Go ahead.
for the record, I would like to ask with some sense of urgency and immediacy the real score. Sa labi ni Paolo, or parang siyempre hindi pwede tanong anong lasa nung nung lipstick ni Kim. Pero hindi yan. Nakakaloka yung lasa. Hindi. How was the scene? How do you prepare for that? Yung preparation parang bigla lang din. Pero naalala ko lang yung scene na yun. After nung scene, nagtatawanan lahat ng tao. Tapos hindi ko alam kung bakit. So yun pala, mukha na pala akong clown. That's why you said clown. Okay. Alan, Si Kim naman. Kimi. Ako, hindi siguro smudge-proof yung lipstick na ginamit ng makeup artist. I-try ko sa'yo, para malaman mo. Hindi na puro tanong. Doon mga training device ganda sa'yo. Sorry. Kasi natanong siya daw feeling, okay. para ma-feel niya. Diba to si Kim na sumagot? Girl siya I know. Okay. Oh, favorite weekend. So it means Roses. pala, it symbolizes healing and protection. Ganda. Did you know that? Well, ang sabi ko lang sa flower shop. For healing and protection po. Fake lang sa flower shop. Gagamot pala yung flower. Pwede mong bulaklak for healing and protection. Pero yun na, Kim, do you feel protected by Paul? Ay, ang ganda naman. More, knight and shining. Wala. Okay naman. Oo naman. Hindi, well, lahat naman, hindi ko naman protected ako. Paano mo masasabing hindi ka protected pag minamanyak ka na siguro? Siguro ganun. Kasi lahat naman ng tao na nakakasalamuha ko ay may respeto sa akin. So, I feel protected if ganun. You know what? Let me say something. I think we're not... Wala, hindi ko napapansin. Pero kung Kasi yun ang napapansin mo. Pakilan nyo na to, na project. See? Diba? If you don't feel safe with your ka-eksena, diba? You won't reach like 4 projects. Siguro din kasi... May ganun ba? May sense of security? I think so. Tsaka may sense of growth when in terms to mga roles na ginagawa namin. And very thankful din kami sa ABS dahil binibigyan nila kami sa Dreamscape, binibigyan kami ng iba't ibang klase ng mga serye na which tackles different types of roles. And pagka-eksena ko si Pao, parang nag-grow ako din as an actor. Ikaw, Pao, instinct mo na ba yun na to protect Kim? Not naman in protecting like literal na way, but you know, have that safe space with Kim while working with you. Of course. Parang, syempre, well, I've worked with Kim for so long, and parang, as much as possible, you try to protect them. Not just physically, pati, in terms of knowing, diba? The more you know, kasi, the more you're protected mo for a lot of stuff. For example, siguro, sige, wag na lang example. Tuloy mo! Subuelo na kami eh. Tuloy mo yan, Pao. Like what? For example, like online scams, diba? Parang if you're a bit knowledgeable about that thing, you share the knowledge. Yeah. And parang at the same time, she's protected because she's knowledgeable about online scams even more. But now that you've heard na yung flowers na binigay mo kind of symbolizes healing and protection, what's your reaction? Nagustuhan mo ba? Oo naman. Thank you so much. You're welcome. Gusto mo ba? Pwede na everyday. Mulubi. Ayaw mo yan, Nats. Last question lang.